Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kaya kailangan Interes ng bansa. correct. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Mr. President, kung sino man yung advisor mo, fire him. O, them. Him or them. So, makakasira sa kanya yun. Makakasira. Ang ating topic po ay purging of the Dutertes o purging of the Dutertes from NSC is dirty politics. And I'd like to read ilang part nun sa article at Attorney Salo. Sabi mo, for 74 years, the Vice President was a member of the National Security Council, with the living former presidents who were NSC members for 37 years. Suddenly, by executive fiat, they are removed from the National Security Council. This presidential move is ill-advised. There is no sane reason to justify it. Whoever advised the PBBM of their removal should be fired. It will place the president in the line of fire unnecessarily. It will further pull down his trust and popularity ratings. The expulsion smacks of politics, pure and simple. It targets the two Dutertes. It is designed to diminish their political star power. In addition to the earlier demolition jobs, the purge intends to annihilate them, more particularly to put VP Sara out of the presidential race in 2028. The exclusion of the two other leaving presidents in the NSC is to deodorize the coup de grace on Dutertes to make it appear that they are not being targeted. The preferred justification that the reorganization of the NSC is intended to enhance the formulation of policies to national security is a lot of bull. Spare the Filipino people such idiocy. Idiotic naman talaga eh. Kasi, tingnan mo if you will look at the history of the National Security Council, galing yan sa Commonwealth Act No. 1, panahon pa ni Presidente Quirino. Create niya yung National Security Council para lumikha ng mga programa kaugnay sa seguridad ng ating bansa. At naroon ng mga komposisyon niyan. Nandun ang Vice Presidente. Nandun na yan eh. And then, nung 1987, si Presidente Cory, nire-establish yan. At inilagay nga sa Administrative Code of 1987. At ang mga miyembro niyan, kasama ang Vice Presidente. Pagkatapos, itong si Macapagal Arroyo, hindi, si Ramos muna. Si Presidente Ramos, dinagdagan niya yung mga miyembro. Yung Vice Presidente, nandun na yan eh. O, hindi na mawala ang Vice Presidente. Dinagdagan lang ng 4 department secretaries ni dating Presidente Ramos. Pagdating kay President Cory, 1987, binalik yan. Pagkatapos, kung matatanda mo, si Presidente Duterte, noong 2016, nagkaroon ng National Security Council. Kalaban niya si Leni Robredo. Pero ginawa niyang miyembro ng kabinete, inimbitan, pumunta ron with the 4 living presidents. Sino ba mga nandun? Aquino, Ramos, Arroyo, and sino pa isa? FBR? FBR. O, yung 4 na yun, plus yung Vice President. O, madali sabi, natatawa ko, kaibigan tayo pero yung isang cabinet member dyan, sabi niya, hindi, alam mo, it's the President's discretion power to reorganize. And we've been reorganizing this. Akala mo, alam na natin yun. Pero sagutin mo ko. The reorganization has been, I think, 4 times. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living
presidents, tapos suddenly, tatanggalin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo doon? Hindi politika. Kasi, alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kaya kailangan Interes ng bansa. correct. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Kaya sabi ko, ill-advise eh. Kaya dapat tanggalin yung nag-advise. Kasi kung si Presidente Sino Marcos kaya Jr. lang, nag-advise? hindi natin alam eh. Hindi Alam natin mo ba kung sino? Hindi ko alam eh. Hindi ko, talaga sa totoo lang, hindi ko alam. Kung Pero alam sino. mo, Attorney Sal, yung kahit ano pang justification na gawin ng administrasyon in removing VP Sara, the Vice President, and of course, yung former President Duterte as part ng NSC, marami kasing actions na gawa ang administrasyon na mahirap depensahan at mahirap ipaliwanag. Isa na ito, yung reorganization ng NSC, yung budget, yung paglipat doon, yung pag-justify nila na ngayon ay mataas na yung pondo ng Department of Education. Galing naman pala sa DND yung ibang budget. Alam mo yun, Attorney Sal? Why are you doing this, Attorney Sal? Kasi nga, ang target talaga dyan, si Inday Sara, saka si Presidente Duterte, sila ang giging stumbling block ng kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan pampolitika. Yan ang reason doon eh. Yung sinasabi nila na, sabi naman ng iba, hindi, kasi threat yang si VP Sara eh. Unang-una, walang threat. Yung sinasabi lang, threat from the grave. Kaya nga threat from the grave, di walang threat. Sino bang magbabanta kung ipatay na? Kaya kalokohan nga eh. So, but even assuming na magkalaban ka sa politika, gaya na sinabi ko, that should go beyond political differences. Dahil seguridad ng bansa, kailangan talaga ng presidente. Tsaka tingnan mo tinanggal nila yung 4, dinagdag nila ubod ng dami. Pati yung mga yung anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si congressman, mga with regards dyan. Mga wrong grammar na mga... Talaga? Sinama lahat nila dyan. In-expand nilang ubod ng dami. Yeah, I mean, bakit siya sinama doon? Di ba dating NPA yun? Basta sinama nila mga chairman ng mga komite sa Senado. Mabuti nandun si Bato. Nandun din niya, ayaw ko kung nandun si Bongo. Syempre mababago na yan kasi di ba eleksyon. Oo. Basta marami lahat doon, mga congressman. Ang dami. Tingnan mo kung ang bagong komposisyon. Ang dami. Nakita ko congressman pero hindi ko nakita yung si with regards. Samantalang yung mga reorganization, si Ramos, nagdagdag lang siya ng 4 na cabinet members. Yung sila Presidente Cory naman, hindi, ganun pa rin eh. From the very beginning, kasi nga, kung ikaw rin ang presidente, kailangan mo talaga yung wisdom ng maraming tao. Attorney Sal, kasi very very questionable ang reorganization sa NSC. And what they're saying right now is a possibility ng declaration ng martial law. And with the members dun sa NSC, ibig sabihin sila yung magiging nasa kapangyarihan kapag nag-declare ng martial mag-declare ka na kung mag-declare ka. Kung saan mo pa pinapapunta eh. Pero sabi ng pero marami sa mga kababayan natin at sa nagsasabi, wala nga declaration ng martial law, pero ramdam namin ang martial law. Hindi na kailangan. Kaya, siya nga pala. Si January 13, tuloy na. Ulitin mo natin yung rally yun, suporta yung kay Presidente Marcos Jr. At the same time, suporta rin kay Inday Sara. Kasi ang INC, ang feeling niya, pareho ng feeling ko, tama yung rason, yung dahilan na pinatitigil ni Presidente Marcos Jr. yung impeachment. Kasi hindi makikinabang kahit na sinong mamamayan dyan. Bakit? Pag tinuloy-tuloy nila yan, magkakagulo tayo. Anong klaseng gulo? It will create schism, division. Siyempre, magkakaroon ng forces ng Duterte, forces ng kabila, hanggang mag-away-away na sila. At it might turn even
bloody, lalo na if the emotions are very high. Kaya ayaw ni Presidente yan. At maapektuhan siya dyan. Kaya ang gusto ng INC, abay, supportahan natin yan para matigil na yung kalokohan na yan. O kaya, marami yung sasama niya. Pati mga, I understand, mga religious groups, mga taong bayan. And other organizations. And other organization. Talagang Open to all Filipinos. tayo pupunta ho doon. Susuporta natin si Presidente Marcos Jr. sa kanyang pagpapahinto ng impeachment because this may trigger a political upheaval that they may not be able to contain. Sila rin. At isa rin sa tanong ng ating mga kababayan, Attorney Sal, na hindi daw ba impeachable offense ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, natanggalin na sa NSC ang pangalawang Pangulo at ang dating Pangulo na nagsilbi sa bayan. I will disagree with that. Hindi impeachable offense yun kasi that is the right of the President. Discretion ngayon. Executive yan eh. Kailangan talaga. Pero, gaya ng sinasabi ko, with more reason, dahil nga ikaw may makapangyarihan, dapat talaga piliin mo yung mga makakatulong sa'yo. Yung tatlong presidente, sila ay may mga karanasan. Dati na silang nakaupo dyan. Alam na nila yung mga ginawa nilang mga security plans and programs. Ganon din si Inday Sara. O hindi ba si Inday Sara nga, kita mo yung security sa Davao, nagawa niya ng paraan yun. Pati itong nung nasa Department of Education siya, talagang gusto niyang sirain ng mga puwersa laban sa Estado. Yung mga katulong sa'yo. Yung mga away-away niyo, after all, dati naman kayo sweethearts, political sweethearts. Wala yung Gusto ko yung mga salitang political sweethearts. Kalimutan niyo na political muna love team. Yan. Basta seguridad ng pinag-uusapan, tayo sama-sama tayo dyan. Samantala, maugong din Attorney Sal na nito nakalipas na araw ang planong umanong paghahain na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong Lunes o today, posible daw itong ihain. Ang tanong naman ng ating mga kababayan, yung dalawang naunang complaint nga na inihain nga, Attorney Sal, ng makakaliwang grupo, ano na mangyayari doon sa, ibig sabihin, i-merge na lang nila? Pagsasama-sama nila. So pag pinag-isa na yan, Attorney Sal, titingnan na ng mga, ang tanong lang, ngayon ba to? Masasalang or after the elections? Kung gusto nilang ituloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Pero sabi ko nga kaya tuloy nila hindi, siniraan na nila si Presidente Inday. The fact na ini-impeach ka, ibig sabihin nagtaksil ka sa iyong tungkulin na hindi naman po totoo. Sapagkat si Inday Sara ay naging matapat sa kanyang tungkulin. Ginagawa niya nga ang lahat. At maliban sa kolumn mo sa Manila Times, Attorney Sal, si former Ambassador Rigoberto Tiglao ay meron ding kolumn at sabi niya na Marcos Romualdez cabal's 3 plots versus Duterte's all foiled. And I quote, historians will look with amazement shaking their heads in anger at the Marcos Romualdez cabal's frenzied plots, all in 2024. The continuing power after Ferdinand Marcos Jr. by law must step down in 2028. Rather than focusing on the economy, which faces both local and international headwinds at this year, they concentrated on their shameless efforts to continue in power by hook or by crook, no doubt inspired by Ferdinand's father's 13 years of authoritarian rule. All three were foiled by a vigilant public, especially by the Senate, social media, and political activist citizens. The country should now shout, strike 3, you're out. The first plot was the PIRMA, or People's Initiative for Reform, Modernization, and Action, which was fast-break move to amend the Constitution through Congress acting as a constituent assembly. Second was the unpresidential conversion, or 4 committees of the House of Representatives into a medieval-like inquisition, a kangaroo court, and a propaganda machine, all rolled into one. It was intended to convict, in the eyes of the public, former President Rodrigo Duterte as a mass murderer because of his war on drugs and his daughter, Sara, as having malverse funds allocated to her. The Quadcom's aim was to demonize the Dutertes so much that Sara would become unpopular enough to lose her charisma and be thrown out of the 2028 presidential race. The Marcos Romualdez cabal's third plot was to impeach Sara.
And they got 3 impeachment complaints filed in December, stupidly thinking that the propaganda impact would triple with 3 complaints. All the issues in the impeachment complaints were so patently stupid or patently non-impeachable misdemeanors that it's very likely that unless they throw $1 billion to bribe them, Romualdez will be unable to get 2/3 of the 300 or so House members to forward the complaint to the Senate. Senators, especially the rejectionists, would also not like to be shown on TV grilling a popular Sara. Indeed, sources said many of the senators had sent a word to its brainchild Romualdez that they could not waste their time on that garbage. It is a big headache now for the Marcos-Romualdez duo how to embarrassingly walk away from their impeachment plot. What's your take on that, Attorney Sal? Well, yung unang na-foil, I agree with that. Foil talaga yan kasi hindi natuloy. Pirma. But yung second and third, I will have to disagree. Kasi successful sila eh. Yung ginawa nila sa Quadcom, saka sa Senado, nasiraan ng siraan yung Magamang Duterte, successful yon. That affected nga yung popularity rating ni BP Inday. Kahit na konti, bumagsak pa rin siya. Maraming napaniwala doon eh. Yung pangatlo, ano ba yung pangatlo niya? The impeachment. Yung impeachment. Hindi tayo nakakasiguro. Isa gaya na sinabi ko, kimanalo sila hindi dyan. Siniraan na nila. Kaya successful din sila doon eh. Sinisiraan talaga si Inday Sara. Pagdating naman doon sa conviction, makukuha ba nila yung 2/3 vote? Palagi ko naalala yung corona eh. Yeah. Sabi ko nga doon sa kausap ko kanina, abogado, tamo yung corona, walang basis yun. No basis at all constitutionally. Pero pagdating ng butuhan, yung mga senador, na alam natin na supposed to be mag-a-absuelto, biglang nag-convict. Dahil lang, sangayon doon sa isang senador, nakatanggap sila ilang milyon yun? 50 million ba yun? Parang allowance nila doon sa loob ng Kongreso, magagamit nila sa mga distrito nila. Yun. Kaya hindi tayo nakakasiguro. Kaya tama si Bubi Tiglao in the sense na talagang yun ang mga pagtatangka. Successful din siya sa una. Yung pangalawa, successful din sila dahil siniraan nila ng siniraan. Yung pangatlo, ganun din. Siniraan pa rin ng siniraan. So are we expecting na, of course, election season na Attorney Sal, sasakyan ng mga politiko itong impeachment complaint? Definitely. Yung sinasabi niya na, na ayaw nilang gamitin ng impeachment kasi baka magalit ng tao. Naku, kung totoo yan, di sana hindi na sila nagpakitang gilas ng mga kalokohan nila sa impeachment, doon sa Quad Committee. The same people will use that. Kasi nga, yun eh. Sabi nga nila, bad publicity is still publicity. Media mileage pa rin yun. Lalaman sila ng balita. Papakitang gila sila kahit nakakahiya. Go pa rin sila. Ganun talaga. Unang-una, wala naman silang ganun. Hiya. Buti wala kang kanta sa walang hiya, Attorney Sal. Meron. Ano? Ako gagawa. Walang hiya talaga kayo. Samantala, Teresa, sa column naman, ni dating Senator Francisco Tatad na a stormy year for bagong Pilipinas. And I quote, sabi niya, "We have a National Security Council that is supposed to look after our national security interests. These involve both internal and external issues that require the close personal attention and expertise of our top national leaders. They have to meet and deliberate together and recommend appropriate courses of action to deal with these concerns. Since the beginning of the Marcos Jr. administration in 2022, we have been confronted with many of these issues but have not seen the council respond. Now, President Ferdinand Marcos Jr. has just reorganized the council by expanding its membership to include some purely administrative personnel while removing Vice President Sara Duterte. The latter's father, former President Digo Roa Duterte, and former Presidents Joseph Ejercito Estrada and Gloria Macapagal Arroyo without any warning. It was an unexpected political move that reflects the widening gap between Marcos Jr. and the Duterte father and daughter combined, who used to be his closest political collaborators. Erap Estrada and Mrs. Arroyo appear to be purely collateral casualties.
The act of removing the Dutertes and 2 other former presidents from the NSC is almost reminiscent of the late former President Ferdinand Marcos Sr., abolishing the office of Vice President in order to remove then Vice President Fernando Lopez from his long-held position. Will it stop there, or is it just the beginning of more punitive action? Does the Dutertes' continued presence in the NSC carry any grave security implications? Do they constitute a threat to the political order? In removing them from the NSC, did BBM solve the existing problem, or did he create a new one? Na-resolve nga ba? Yung mga tanong ni Kit, alam niya na ang sagot doon. Yan ang mga tinatawag na rhetorical question. Yan. Ngayon, yung sinasabi niya na yung kay Lopez, hindi pareho yun. Si Lopez, tinanggal yung posisyon ng Vice President kasi he will succeed to the presidency. Ito hindi naman ginawa ni Marcos Jr. yan eh. Ang ginagawa ng mga kaalyado niya, I hope na hindi siya kasama doon, is to remove. Oh, yun, hindi naman eh. Yung pagtanggal sa NSC, while, as I said, that is legal. Legal siguro eh. Kaya lang yung... Sa NSC lang siya pwede tanggalin ni BBM. Oo. But the BBM do not have any power to na alisin yung office of the Vice President. Hindi pwedeng tanggalin. He has the right to choose the members thereof. But removing the Vice President, yun talagang mali yun. Kasi she will succeed to the presidency. Kaya kailangan mo talaga yung vice presidente mo. Paano kung mamatay ka bigla ngayon? Tapos hindi mo kasama yan doon sa pagpaplano ng mga programa. O, di ba? Kailangan talaga dapat ang vice president nandyan. Yung mga living president, I will, pagpalagay na natin na yung isa, matanda na, baka hindi na productive. Pero meron pang 2 magagaling eh. Arroyo and Duterte, mga pwedeng-pwede pa, mga sharp pa yun eh. Very seasoned. Oo. Tayo lang talaga kasama. Ang problema lang eh. Mr. President, kung sino man yung advisor mo, fire him. O, them. Him or them. So, makakasira sa kanya yun. Makakasira.